Risa Ontiveros ho, mga bossing. Hired No? one. Why Unahin po natin itong kay Risa Ontiveros, kay Senator Risa Ontiveros. Naku, si Marcoleta siguro, no? Malungkot. Biruin mo siya nandoon sa kulungan. Tapos si Risa Ontiveros nandito po, no, kasama sa nagtatrial sa impeachment. Pakinggan po natin dahil galit na galit po yung mga DDS dito, ha? Council, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, there is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. Sandali lang, ha? Baka magalit pa kayo at baka itanggin nyo pa yan. Mismo galing po sa bibig ng Vice Presidente na kapag ka may nangyari sa akin, may kinausap na ako. Ibig sabihin, may kinakausap na, mayroon ng pinaghahandaan, may pinagpaplanuhan na kasama ang ibang tao. Kumukontrata ng assassin. At ang i-assassinate ito, asawa ng presidente, pinsan ng presidente, at ang presidente po, mga kababayan. Kung tayo nga lang magsalita tayo. Naalala nyo yung kay dating Pangulong Duterte, mga bossing? Kung di ako nagkakamali, teacher yon, pakicorrect na lang ako. O di ho ba, mga kababayan? Pinakulong nila o whatever kung ano ang ginawa nila doon. Kung tayo nga lang ho, mga boss chief pamuser, ganun ang kalalagyan. Ito pa kayang totoong may kakayahan po para gawin yung pagbabanta nila? Lalong-lalo na, Vice Presidente po, mga bossing. First time in the history, no, na meron tayong narinig na isang Vice Presidente na kumukontrata ng papatay sa Pangulo. As we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the President, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the Rules on Evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin, Tsaka po, wait lang. Pasensya na po, kailangan natin Tsaka po, kung pagbabasihan po natin, mga kababayan, at susubaybayan at hihimay-himayin po natin, yun pong mga press conference ng Vice Presidente, mga interview ng Vice Presidente, talaga pong may mga bossing makikita mo at mararamdaman mo sa mga sinasabi ng Vice Presidente na talagang ang focus ay tsugihin o tsumugi. Unahin natin, yung kainitan po ng confidential funds. Doon sa Kongreso, pinapatawag sila, hindi sila dumalo. Diba? Para ipaliwanag. So sa halip, ang ginawa po nila ay bumuo sila ng isang press con ng Vice Presidente. At ang akala natin ay ang isasagot o sasabihin ng Vice Presidente doon sa press con po na iyon, mga kababayan, ay yung sagot po about doon sa confidential funds, mga bossing. Pero ano po ang narinig natin, mga kababayan, mga bossing? Ang narinig po natin ay gusto kong hukayin yung bangkay ng ama nila at itapon sa West Philippine Sea. Isa lang ho yun, mga kababayan. Di po ba? Sumunod po ng mga press conference, etc. Gano'n naman din po. Mayroong isang bata humihingi ng relo. No? Tumingin ako kay BBM o tinignan ko si BBM, ang sagot niya ay hindi ibibigay yung relos. Gustong pugutin ang ulo ng presidente. So sa katwido, mga kababayan, puro violence na yung sinasabi ng Vice Presidente. At iisa lang talaga
Iisa lang talaga, mga boss chief mo, sir, yung patutunguhan, ang pagkitil sa buhay ng ng tawag dito, presidente. Po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Yep. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na. Yung Nasa utak. Yes, nasa utak na, may knowledge na. Di ba? Kung pagsusunod-sunurin mo yan, halos lahat, karamihan ng sinasabi sa publiko, mga bossing, tapusin ang buhay ng presidente. Pati yung pagpugot ng ulo. Baka may nakakalimutan pa ako na na minensyon ng vice-presidente laban sa Pangulo. Tingin ko meron pa pakipaalala nyo sa akin dyan sa comment section. Vice President, sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo? Gusto niyang pugutan ng ulo? Gusto niyang patayin? No less than the President of the Republic of the Philippines. Your Honor, please. At anong At ang nagbabanta at ang nagsasabi po, mga kababayan, hindi kagaya natin na walang kakayanan na gawin yon. Vice-presidente at ang kanilang background, ang kanilang mga history na alam natin ay kayang-kayang gawin yun. Sabi ni Founder, ginawa ni Sara na malayang pagpapahayag ang pagbabanta sa buhay ni PBBM. Ganyan ang sinasabi ho nila. Yan yung una nilang palabas na depensa. Parte lang po ito ng free speech. Ang putik na yan. ang tanong Kaya sabi ko sa inyo, mga bossing panigurado po ako, etong si Amando Ligutan sa prosecution po, malamang dadami kliyente nito. At kung ako, sabi ko nga, kung maa-afford ko sa darating na mga panahon at kinakailangan ko ng lawyer no? At kumbaga, sabi ko nga sa inyo, may mga specialty with due respect naman kaila Attorney Panela, magagaling naman po yung lawyer. Pero kapag kayong matataon na tatapat at kinakailangan at hindi kasama sa specialty nung lawyer namin, dito kay Amando Ligutan ho, mga bossing, kung afford natin. Ano po? po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat Yes, sa Your Honor, please. vice-presidente? We are able to answer two questions, Your Honor, please. The charges against the Vice President yung pagbibetray ng public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please. Ano na lang pa kaya kung napikon ang vice-presidente, isa sa atin. No? Like example, sa mga vloggers na lang, napikon ang vice-presidente, mga kababayan. Di po ba? Tsaka kailangan, ito yung sinasabi ko sa inyo, na talagang mahihirapan sila dito. Alisin mo na yung confidential funds, alisin mo na yung sinasabing bribery, di umano, doon sa Department of Education. Alisin mo na din yung sinasabi ni Madriaga na tumatanggap ang kampo ng vice-presidente para doon sa kampanya niya, galing doon sa mga Lord na ipinagbabawal na gamot. Dito na lang tayo pumokus. Magkakanda tayo na ho yung mga dito. Naku, sorry sa mga kumakain. Magkakanda ebak-ebak na ho yung Defense Council ng vice-presidente dito sa pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa at sa pinsan. Di ba? Culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes. Your Honor, please. Kaya nga, yung NBI, through this witness, will prove na nag-file na.
ng kaso yung NBI against the Vice President exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, No. kailan ba naging normal? Your Honor, this is Your Honor, no please. longer answering the I'm question. Ayan na, nauumpisa na kinakabahan yung defense counsel, no? Ni Sara, si Carlo. A question. We and object, answer the Your question Honor. of Mr. the judge. Presiding Officer. The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party. Your Honor, Thank you, Mr. Presiding Officer. kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo, ang First Lady, yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Sison is making a scene. Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Sison gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Mr. Presiding She walked out and babalik na. Ayan, yung nagtatanong, sino nag-walk out? Ayan daw po, ina-explain po ni Attorney Ligutan. Tingnan natin, pakinggan nyo ulit ha. Ang First Lady, yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Sison is making a scene. Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Sison gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Mr. Presiding Counsel, Officer, I'd like kindly, Nag-walk out na tapos ngayon pabalik na. Addictus Rex, shoutout sa iyo. Yan ang kanang kamay ni Attorney ni Attorney. to hear the completion kindly of the wind up answer and we will to my address that question. matter in a bit. Okay. Now, Your Honor, please. Yung Kindly wind up. pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Sabi ni John Capacete, masakit daw sa tenga kasi. Hindi, pero kapag sabi ko nga sa inyo wala na, dead end na po sila dito. Corner na sila dito. Ano po, sa pagbabanta sa buhay ng presidente, ng ating vice presidente. Corner na po sila diyan. Kaya siguro yan na yung inuna para hindi na humaba. Para rektahan na ho agad. Sadako, nag-walk out. Grabe kayo. hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Correct. Nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections. Thank you. Your Thank you, Honor. counsel, for Salamat, the Counsel. Salamat, Mr. Kalinom. Salamat, Mr. Presiding Chair Officer. would like Ayun, mga bossing. Diyan sila mahihirapan. Hindi nila kakayanin po yan. No? Tingnan mo po yung mga DDS. No? Hanggang ngayon po, yaan yung kanilang minamana sa Vice Presidente, yung mga pagbabanta. Kaya tingnan nyo yung ugali ng mga DDS. Kapag ka pumupunta dito, pagka wala nang masabi, ano sasabihin niya mga yan? Mark Ramos, saan ka magtatago sa 2028? No? Hihintayin ko tong vlogger na to sa 2028. Yung pinaparamdam sa atin na ipapapatay tayo kapag ka naupo na bilang presidente si Sara Duterte. Yun ho ay kung makakalusot ha. Ma'am Catherine Lucido at Suzuki, shout out po sa inyo. Sabi ni Edison Oliveros, bakit nag-walk out si Attorney Sison? Napahiya. Naku, ano yun?